Ayan. 'Di ba? Naka-on na pala ako, nakabuto na pala ako. Ang ating pep challenge ngayon, JM, ay ang SSS. 6 Shocking Secrets. Ayan. Para sa ating pep challenge, bibigyan ka namin ng whiteboard marker at whiteboard, malamang. At eraser ng whiteboard. Ano? Lutang? Anong nangyayari? Pepsters, send kayo dyan ng super chat para umayos na. Charot. Anyway, ang mechanics ng ating pep challenge, SSS 6 Shocking Secrets, ay meron akong, malamang, 6 na tanong kasi nga 6. Ano nangyayari? 6 Shocking Secrets. Mga puyat ata tayo. Diba? Oo, parang pare-pareho tayong nauuga, JM. Anyway, sa 6 na tanong, meron kang 3 pass. Kasi itong mga question na to ay either controversial, hard-hitting, or medyo mapapaisip ka if pwede ko ba itong i-share or akin na lang to? Yung mga ganong klaseng question. So, I want you to be ready and I want you guys to be ready dahil si JM ang magdedesisyon kung i-share ba sa inyo ang mga kasagutan sa mga tanong dito sa Pep Challenge. Are you ready? I'm always ready. Okay. So again, yung isasagot mo ay isusulat mo pa rin sa whiteboard, pero you will decide kung i-share mo sa kanila or yes. Just don't forget na may mic ka. Okay ba tayo dyan, Pepsters? Okay, thank you so much sa ating 1,100 viewers. Pasabog. Okay, first question. Ano yung isang secret habit mo or attitude mo na kapag nalaman ng mga fans mo, tingin mo matuturn off sila? Are you willing to answer? Share the answer or keep it to yourself? Meron ka lang 5 seconds. Paano ba term? Kahit short lang, kahit i-ano mo lang. Ayan. Ano ang isang secret habit or attitude mo na tingin mo kapag nalaman ng mga fans mo ay medyo matuturn off sila? Siguro na ito. Oh. Are you willing to share your answer or ipapass mo yan? Sige, share. Okay. Share mo. Okay. Show the answer. Show the answer. Baliktad! Medyo maliit. Pero ang sagot ni JM ay masungit. May mga times. May mga times. May mga times. Ay, sorry po. May parang, hindi naman yung parang sungit na OA. Parang pag dumadating sa ganitong punto, ayoko talaga nang may kausap. Gusto ko lang sarili ko lang. Buti hindi ngayon. Hindi. Joke lang. Joke lang, JM. Joke lang. Ay, kapag wala lang. Pagod. Pag may pinagdadaanan. Ganyan din naman ako minsan. Pwede na nga rin ng whiteboard. Okay, next. Next question. Sumama ba ang loob mo? Or nagkaroon ka ng any hindi magandang feeling nung time na na-evict ka na sa bahay ni Kuya, being the last evictee, bago mag-big night? The answer is yes or no. Sumama yung loob? Oo. Sumama yung loob mo. In general. Ito. Okay lang kahit hindi hindi yung sagot. Yes, yeah. One word lang naman. Alam ko na. Alam pa eraser dito pala. I think ang hashtag natin ngayon ay hashtag puyat pareho. Pero ang ating official hashtag ay PepLive, JM on PepLive. Number 2 trending tayo, pasabog! Partida, puyat pa tayo niyan Partida, puyat pa tayo niyan. Anyway, ang sagot ni JM ay... ano nga pala? Ang tanong ko is, nagkaroon ka ba ng sama ng loob? Ko. Oo, na-feel mo after being evicted. Last evictee bago mag-big night. Wala naman. Ang naramdaman mo is, hindi ka sumama yung loob, pero nalungkot ka. Nalungkot ako sobra. Diyos ko. Andun na isang hakbang na lang. Nakita ko na yung podium. Can you take us back? Ano yung tumatakbo
specifically sa utak mo nung na-evict ka? As in, Wala, as in, nung parang, sino bang, si Kai po ba kasabay ko nun, no? Parang si Kai. Nung tinawag na si Kai, nung Yung laglag na ako, Oo. nung last evicted na ako. Random na utak ko, kung ano nung tumatakbo, lolo. parang nag-gray na yung paligid, tapos parang di mo na maintindihan. Hindi ko na nga ho alam yung sinabi ko nun. Pagtayo ko nun, next ko naalala, nasa confession room na. Kausap mo Hindi. na si Kuya, nagbibigay na ng mga final words niya. Pero ayun naman, nalungkot lang ako nun. Then parang siguro, after po ng mga 1-2 araw, parang na-realize ko na ang ganda ng timing. Ang ganda ng timing na Napaka-evict mo. nung pangyayari na yun, kesyo ako yung nakapasok. Para sa akin, parang mas nagustuhan ko yung ganung pangyayari. Okay lang na i-share bakit, anong pangyayari yung nagbigay sa'yo para maisip mo na okay lang na na-evict ako. Ano yung something na yun na kaya naisip mo na, okay lang. Wala naman po, parang, kasi after ko ma-evict nun, parang 1 linggo akong hindi na nagte-telepono. Parang binabalikan ko lang yung naging journey ko sa loob ng bahay. Then, ayun po. So, after ko balikan, kasi yung linggo na yun, bago ako umalis ng bahay ni Kuya, piniga ako ni Kuya sa tatay ko, sa pamilya ko, sa mama ko. So, pigang-piga. So, parang ang good timing lang nun na naging maayos yung estado yung connection ng pamilya namin habang nandun ako sa last week ko sa bahay ni Kuya. And ayun, parang ang ganda lang ng timing lahat. Ayoko na lang sabihin. Kumbaga parang na buo mo na yung journey mo. So you're satisfied na ako. Yes. So by the time na umalis ka, okay ka na. Opo, Regardless kung nakaabot ka ng big night or hindi. Maganda rin yun. Magandang din yun. Pagtingin din yun sa bagay. Kasi joining a competition as big Big Brother, BBB, hindi yun madali Kasi ang dami mong kailangan i-unpack paglabas. Lalo na't ang tagal mo. Day 1 ka, di ba? Day 1 ka. Ang tagal mo, tapos palalabasin ka right before big night. Parang ang sakit nun. Kung ako yun, ang sakit nun, di ba? Pagtayo ko, nakabagano. Di ba? Pero before ka, ito, ang dami kong tanong about that. Pero before ba nun, before ka officially ma-evict, meron ka pang thinking na, or umaasa ka na, aabot ako. Or meron ka ng, wala, mukhang ako na to Meron, pero mas lamang yung, okay na ako lumabas, gano'n? Yung bukod sa okay na ako lumabas, ako na yung lalabas. Kasi parang linggo ko na to. Yeah. Kasi, siyempre wala po tayong nalibangan sa loob. So, kung ano nung naiisip natin, gano'n. Yun yung naiisip ko that time. Parang para sa akin ito. Diyos, kung Lord God, kung ako to, okay lang. Wala nang problema dyan. Na ano man naman, satisfied ka naman na sa run mo sa masaya ako sa naging journey. Correct. Okay, ang haba ng chika natin doon. Okay, next! Ito na yung third natin. Harshest criticism you received na talagang nagpaiyak sa'yo. Ano yung pinakamasakit na sinabi sa'yo or comment sa'yo ng tao simula nung mas marami nang nakakilala sa'yo? Na to the point na naiyak ka or kung di ka man naiyak, pinaka-naapektuhan ka or hindi mo makalimutan? Wala po. Wala, okay, next. Hindi, wala nga. I mean, mga naalala ko, pero wala namang walang epekto sa akin, walang dating sa akin. Perfect ka dyan, Kumbaga kasi bago ako pumasok ng bahay ni Kuya, itinatak ko na sa sarili ko na kapag pumasok ako sa bahay na yun na yung kaakibat ino-open mo yung sarili mo sa mga comments ng mga tao kasi magiging public figure ka. Kumbaga nag-ready ka na talaga. But still, syempre, di ba, bilang normal naman yun na magkaroon ka na ma-hurt ka pag nakabasa ka ng something. Ano na lang yung pinaka-na-hurt ka na nabasa mo? Pinaka-naapektuhan ako siguro kapag patungkol sa pamilya ko. Ganun. Kasi ako yung nandito sa trabaho, ako yung nandito sa industriya, tapos dinadamay. Dinadamay. Walang-wala na, gano'n. So, sa akin, ang unfair naman, gano'n. Correct. But sa akin na lang, at least yung sa akin, ako na yung dito may basehan sila, gano'n. Correct. At mas kaya mong i-handle kasi nag-prepare ka.
Correct. Huwag tayong ganon, guys. Huwag tayong ganon. Iwas tayo sa mga, iwas tayo sa mga negative comments and bashing. Hindi yan healthy. Kala nyo, anyway. Hindi natin mapipigil. Napapagkakitaan na po yan. Oo nga eh. Ay! Hindi mo kayang mag-name drop. Hindi, joke lang. Anyway, kinabahan. Kinabahan po ang ating... Diba, nagbablog pa eh. Diba? Correct. Oo, binablog pa. Joke lang. Ginagamit ang cloud. Ako na nagsasabi. Anyway, next. Ito naman. JM, meron ka bang artistang natatakot kang makatrabaho? Matatakot po. You have to name, kung sinong artista ang natatakot kang makatrabaho. If you're willing to share. Pero kung hindi naman, pwede mong isagot dyan. And then tayo na lang ang makakakita. Siguro, hindi, okay. Sino kaya? Ano? Kung meron, di ba? So, meron o wala lang sagot ko din. Hindi. Pangalan. Ang galing. Alam mong talent, ha? Sige. Ito, gusto ko ng mga trabaho, pero natatakot ako. Nape-pressure po. Oh, gusto mo siyang i-share? Naman. Okay, sige. Ang kanyang artistang kinatatakutan na maka-work ay si Direk Coco. Nape-pressure ka. Like, hindi yung takot na ayaw makatrabaho. Gano'n. Yung parang... Kaba. Kaba. Kahit hindi pa nga ako kinukuha. Ganun. Pero na-meet mo na si... Apo. Ang mabait sa obra. Wala akong masabi. So nawala na yung ganong... Nawala na ba yung kaba mo sa kanya? Or... Hindi naman po ako sa totally sa kanya, kumbaga, pagdating sa trabaho. Kasi sa work ethics niya. Nakikita ko kung paano nag-function yun sa Batang Quiapo, gano'n. Hindi ko kaya yung gano'n. Okay. Kasi, known din si Coco na, lalo na sa, work ethics niya sa Batang Quiapo, very bato-bato, di ba? Anyway, okay. Next, ito, last two na. Perfect ka, hindi ka nagpapas, ha? Ready talaga siya, guys. Ready siya. Okay. Ang ating hashtag ulit, guys, ay JM on Pep Live. Ito na ang ating fifth. Rate your relationship with Fiang. Ito sasabihin ko, may corresponding siya. Okay. Ibibigay mo lang kung anong number yung relationship nyo ni Fiang. Number 1. 1 is no connection at all. 2, slight connection. 3, tight relationship. 4, getting there. 5, officially in a relationship. Alin doon sa 1 to 5? Kala mo, ikaw lang may talent, JM, Pinapaalala ko, meron ka pang pass, ha? Pero wag ka na mag-pass. Bigay mo na to. Doon? 1, 2, 3, 4, 5. Again, 1, no connection, which I think hindi ito. Second, slight connection. Third, number 3, tight relationship. Fourth, getting there. Or fifth, number 5, in a relationship. Okay. May nakita kong comment 10, atake. May 3 pass, di ba? JM! At least sa'yo ko lang papakita. Okay, sige. So, okay, sige. Wala. Wag mo lang, mag-ingat ka lang kasi may mic. Ganun talaga ang buhay. Okay. Magbabalik po ang... Okay, guys. Sinagot na niya and pinili ni JM na i-pass. And, ayun. Ang hirap din pala nito dahil nakikita ko yung sagot. Anyway, eto na, last na, JM. Opo. Nangati yung ulo ko. Eto, last na, JM. Eto, baka medyo ma-challenge ka. The question is, sino ba talaga ang best PBB season between PBB Collab and Gen 11? Are you willing to answer that question? Meron ka na lang 2 passes. Okay. Sagot lang naman. Okay. Okay. I-share mo. Ano? Okay. At ang answer, JM, ay Gen 11 ang kanilang season. Kasi, go. Ano naman syempre, galing ako dun sa batch na yun, sa Gen 11. Bakit ko ibababa yung sarili kong batch, di ba?
And hindi naman na importante 'yun. Kumbaga, ang importante dito is lahat ng nagiging season ni Kuya makabuluhan eh. May meaning, may makukuha ka kapag isa ka sa mga casual viewers. So kung ako yung tatanungin personally, syempre sasabihin ko yung kung saan ako galing batch, bakit ko ibababa yung sarili kong batch, di ba? Ang mahalaga, ngayon. Pare may kanya-kanya lang kayong naibigay na timpla yung kada season ninyo, di ba? And totoo naman, kung ako din naman ang housemate, tapos tatanungin mo ko kung anong season, syempre kung saan ako belong, yun yung sasabihin ko, di ba? Kahit ulit-ulit po akong tanungin yun, sasabihin ko yung Gen 11. Pero honestly, fan talaga ako ng 8, PBB 8. For me, isa din yun sa mga magandang season din. Kasi halos lahat kasi ng season ni Kuya sobrang makabuluhan, sobrang iba-iba yung atake, iba-iba yung timpla kada taon, kada season. Kasi remarkable talaga eh. So, ayun. Siguro ang dapat tanungin yan si Kuya mismo. 'Di ba? Hindi housemate. Binigyan pa ako ng assignment ni JM. Perfect ka talaga. Siya makakaalam. Pero tama. Opo. Parang, okay, next natin nagigest sa Pep Live ay si Kuya. Abangan niyo yan, guys. PBB Kuya on Pep Live. I-trend din natin yan para makakata talaga. Unaan ko na kayo. Baka baka i-splice yung video. Oo, kilala natin tong mga to, yung iba dito, i-splice nyo mamaya. Mamaya trending na, mamaya iba na yung kwento. But anyway, nakikita ko meron kayong mga guesting, nakasabay nyo rin yung collab housemates. Kamusta yung interaction nyo with them? Sobrang approachable nila. And nakasama ko kasi sila sa isang trade event. Nandun sila Will, sila Michael. Si Michael, twice ko na nakasama. Sobrang bait ni Michael. Wala akong masabi. And, sila Mika. Sobrang naman nila. Hindi ka ma-intimidate. Walang ilangan. Wala. Pero napag-uusapan nyo ba yan? Hindi nyo napag-usapan, no? Yung kung sino bang best, walang ganon, syempre, di ba? Wala naman po. Oo, kasi nga, walang ilangan. Talagang, sabagay, at the end of the day, parehong naman yan, show. At the end of the day, isang bahay lang naman pinanggalingan namin. Hindi lang kayo magka-season, di ba? Isang CR lang naman pinasukan namin. Correct. Isang higaan lang hinigaan namin. Correct. Isa nga lang din ang design ng house, di ba? Nag-iba lang yung mga, ang tawag dito, interior. Anyway, diyan nagtatapos ang aking Pep Challenge. Meron ka pang 2 pass na pwede mong gamitin next sa next Pep Live guesting mo. Dahil for sure, bibisitahin mo pa kami dito sa Pep Live.